Nagbahagi ang aktres na si Kay Abad ng kanyang pinagdaanan sa pakikipaglaban sa breast cancer, at sinabing ang kanyang pananampalataya sa Diyos at ang kanyang dalawang anak ang naging lakas niya sa gitna ng gamutan. Sa kabila ng tagumpay sa pakikipaglaban niya sa breast cancer, inamin ni Kay na mas tumindi raw ang napifeel niyang fear factor na maaaring bumalik ang sakit kaya patuloy siyang sumasailalim sa regular na medical checkups. Sa pakikipagkwentuhan ni Kay sa kanyang kaibigan at former tabing ilog co-star na si Paulo Contis, nagpakatoto si Kay sa pinagdaraan ng health condition. Ayon sa aktres, ang karaniwang paniniwala ng mga tao ay kapag sinabi ng cancer-free ang isang pasyente ay tapos na ang pinakamahirap niyang laban. Aniya, kapag declare ng you're a survivor, parang tapos na, natanggal na, the journey doesn't end there. Actually, mas ngayon ko na feel na parang mas takot ako ngayon. Patuloy daw siyang sumasailalim sa iba't ibang medical test at scan para ma-check kung may mga sign ba na bumalik o posibleng kumalat na ang cancer sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Sa tanong kung may pagkakataon ba na gusto na niyang sumuko habang nakikipaglaban sa breast cancer. Saad ni Kay, not an option, because again, I want to see my children grow. Naaalala pa raw niya yung mga araw na nanunood siya sa school programs ng mga anak kung saan talagang pinipigilan daw niya ang maiyak. Iniisip ko, ito na yung last time na makikita ko sila mag-perform. Binubura ko sa utak ko. Hindi, kaya lalaban ako. Dagdag pa ng aktres, I still want to see my kids grow. I want to be there. Naikwento rin niya na madalas siyang umiiyak habang nagdarasal sa loob ng kanilang banyo. I pray in the restroom because I pray out loud. I talk to him. Like a conversation. I cry every time I pray. Please. I'm very happy with my life right now. I'm very content. Please don't take me away. I want to see my kids grow. Ang palagi raw niyang dasal kay Lord. Aniya pa, if I don't make it, I will accept, kung yun yung plano niya sa buhay ko. But then, I wanted to live. So I will do my part. Nagdarasal din daw siya kina Saint Rita, Santo Niño, at Padre Pio. Relihiyosa ako, pero ngayon mas grabe ako naging relihiyosa. Naniniwala talaga ako na nandyan siya. Mahina ako. Iyakin akong tao. Mahina ang loob ko lagi. Konting sugat lang na maliit like inoperahan ako ng maliit lang. Grabe ko yan ingat. Kasi takot ako baka bamuka. With this one, nagulat ako sa sarili ko na parang ngayon ang tapang ko. Nakuha pa nga natin mag-joke. Kasi naramdaman ko na ang tapang ko. Binigyan niya ako ng tapang para lumaban. Nag-iwan din siya ng mensahe sa kapwa cancer patients. Just trust the Lord, don't question. Kung ano man ang plano niya, just trust Him at hinikayat silang manatiling matatag at magtiwala sa plano ng may kapal. Wala naman siyang ibibigay na hindi natin kaya.